Mga kababayan, ang inyo pong lingkod, nagbabalik po si Kamanong po. Samahan niyo po ang inyong lingkod, tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayang mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kababayan, sumagot na po. Kahapon po ay sumagot na po ang ating Vice President at sinagot po ito pong ginagawa pong pamumulitika sa kanya, kangaroo court at fishing expedition ng mga buhaya at ng mga maletagang mga kababayan. Ito po ang sagot ng Vice President. Pakinggan po natin panurin tungkol po sa binabato po sa kanya na salin. Umpisahan na po natin. Sinagot na ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyong ibinato laban sa kanya sa pagdinig ng House Justice Committee, partikular ang mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes hinggil sa bilyong halagang pera sa kanyang mga bangko. Sa isang statement, idiniin ni VP Sara na wala na raw bago sa mga naratibo ni Trillanes. Ayon sa bise, pareho lang ang istorya ng dating senador, pero ang nagbago, mayroon na raw makinaryang sumusuporta sa kanya. Nasa likod daw ni Trillanes ang Pangulo. Suportado rin daw si Trillanes ng mga miyembro ng Kamara na tinawag niyang law bender na nakatanggap di umano ng mga maleta. Binatikos din ni VP Sara ang Commission on Audit na umano'y naglabas ng mga issuance sa timing naman sa ani mga political attacks, pati na rin ang panibagong talagang opisyal ng AMLAC. Idiniin ng bise na malinis daw ang kanyang service record at deklarado ang lahat ng kanyang ari-arian sa SALN. Paliwanag ng defense team ni VP Sara, walang mismatch sa bank records at net worth ng kanilang kliyente. May mga issue umano sa paraan ng pagpresenta ng mga dokumento sa isinagawang impeachment hearing kahapon. Yung salitang hindi nagtutugma is a conclusion in itself. No? Yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman po hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Tama po yung mga tambay. Wala po nagtutugma sa mga pinipresenta po nila. Pati po ang sinasabi po ni Trillanes, pati po pera po sa pulburon na kumukolekta daw po ng pera ang Vice President at ang kanyang asawa. Malabo po yan sa sabaw ng pusit. Pakinggan po natin na isang congressman kung paano po nila nililinlang ang mga Pilipino. Ginagawa pong tangat bobo. Ito po, pakinggan po natin itong paliwanag po ni Congressman Irese ng Caloocan. Pakinggan po natin siya at panoorin. I've had this idea in my head for a long time. Marami akong katanungan. Madriaga, ang daming loopholes. Tapos nakita ko kasi yung transactions is different from statement of bank deposits. For example, a businessman. Meron kang project. Ang project mo 20 million. Ang profit mo doon, for example, 10%. So binayaran ka ng kliyente mo, 20 million. Pinasok mo sa bangko mo. Tapos you will have to pay yung mga suppliers mo. Ang matitira lang doon sa 20 million mo, yung kinita mo is only 10%. So that's only 2 million. Pero yung 18 million, binayad mo sa mga suppliers mo. Ang pera mo talaga, 2 million, pero ang report doon, 38 million. 38 million yung transactions, kung different transactions. But what you're saying is irrelevant right now, for now, because number one, they didn't appear. Marami akong katanungan. Madriaga, ang daming loopholes. Tapos nakita ko Nakita nyo po yung mga binabato po nila. Totoo po yun eh. Yung mga transaksyon sa bangko, in and out ang pera dyan. Lalong-lalo kung may mga negosyo ka, transaksyon. Hindi po ba? Ginagawa lang po talagang tanga bobo. Dahil nga po sinusuportahan po itong pambansang sundalong kanin di umano. May suporta po sa gobyerno at pinangalanan na mismo ng Vice President. Sino po? Mga kabayan, ang tinatawag pong bangag ng kanyang ate. At syempre po, nahandyan po sa napakarami magnanakaw sa House of Representatives at sa Senado. Suportado po yata nila talaga yan, di umano. Dahil alam po nila, wala po silang kapanapanalo dyan. Ito pa mga kababayan, ito pa po, yung kumakalat po dyan. Yung mga bangko po, kung paano po gawin tangat bobo ang mga Pilipino. Ito po, pakinggan po natin ito, mga kababayan. Represented. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy
nakilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Ang total na tanggap ni Sara Duterte mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes, Yes. sandali. Nakita nyo Batay po, sa mga nabanggit na record, nakatanggap daw po ng mahigit 22 million, mga kabayan. Meron po siya sinabi na October 25, 2011 sa BDO, Unibank, sa SM na lang. Pero yung SM na lang, mga katambay, nung mag-operate po yon ay 2012. Wala pa po yung bangko, pero nakapag-withdraw na si Sara Duterte. 2012 po nag-operate ang bangko. Pero 2011, nakapag-withdraw na raw po ang Vice President. At yung BDO, mga kabayan, at yung isa naman po pinapangalanan, mga kabayan, ay yung sa SM po, nag-open po siya ng September 28, 2012. Pero ayon po kay Trillanes, nag-open daw po ito ng ng April. ng April 24, 2012. Saan kanino kayang bangko, mga katambay yun? Nakita nyo po yung mga kasinungalingan. Kaya nga po hindi po pwedeng dalhin sa Senado ito eh. Ito mga pinasasabong ni Antonio Trillanes. Wala pong kalatoy-latoy, mga kababayan. Wala po. Basura po, mga kababayan. Kaya yung sinasabi ng Vice President, basura. At yung sinasabi po na pulburon lord daw po na si Samuel Uy. Mga kababayan, si Samuel Uy po ay legit businessman, mga kababayan. Pero pinalalabas po, siyempre po, na sundalong kanin na ito pong si Samuel Uy ay pulburon lord. Ito po, mga kababayan. Napakarami pong negosyo ni Samuel Uy, mga kababayan. Isang damukal po ang negosyo niya. Presidente po siya at executive po ng tatlong realty corporation, independent director ng Philippine Airlines at director ng Honda Cars General sa General Santos Incorporated. Treasurer siya ng napakaraming kumpanya, secretary, president ng Sports Complex, Toril Sports Complex, presidente ng Medical Center na Ricardo Limso, at presidente ng Davao Farm Incorporated, vice president ng DIMDIS Centre INC, vice president ng Dalan Development Corporation. Napakarami pong negosyo. Mga kabayan, legit pong negosyante si Samuel C. Uy na sinasabi pong pulburon lord nito pong tinatawag na pambansang sundalong kanin. Ito po ay pinahayag po ni Kipi Chu, mga kababayan. Kaya po, ang sabi po dyan ni Kipi Chu ay nangangamoy po na patong-patong po na kaso na libel ang kakaharapin daw po ng sundalong kanin dahil dito po sa paninira ng sundalong kanin. Isang damukal daw po isasampa niyang kaso. Ayon po kay Kipi Chu, malapit na daw po, mga kababayan. Ito pong bilyonaryo at negosyante na si Samuel C. Uy na pinapangalanan niya ang pulburon lord. Nakakahiya, no? At totoo po lahat ng sinasabi ng ating Vice President.
Dahil po, hindi po mangyayari ito kung wala pong basbas sa Malacanang. Nakita naman po natin kung paano po pinupolitika ang Vice President at ang pamilya Duterte. Nakita nyo po, pati ICC, napunta ron ang kanyang ama dahil sa pera, di umano, isang damukal na pera. Hindi po ba pamumulitika? Pinatapon at nakikita po natin araw-araw at napapakinggan. Wala pong ginagawa ang tagapagsinungaling sa Malacanang, puro banat sa mga Duterte at sa Vice President. Yan po ang tinatrabaho nila halos. At ganun din po sa Kongreso. Hindi po ba? Puro Duterte. At nahandyan din po ang suporta ng malalaking mainstream media sa kanila. Hindi po ba? Pati po ang makakaliwa. Pati po ang mga trolls na bayaran. Nahandyan pa ang puwersa ng mga oligarkiyang nasagasaan ng dating Pangulo. Hindi po ba? Kaya dito, hindi po tanga, bobo ang mga Pilipino na hindi malalaman at hindi nakikita ang trabaho ng gobyerno ngayon. Ginagamit nila lahat ang puwersa, gamit ang pera ng taong bayan di umano, lahat ng resources at ang gobyerno, hindi po ba, pati mga ahensya ng gobyerno, nagsasabwatan di umano. Pati yata ang mga men in uniform, tahimik, walang kibo. Kaya po, lahat ng sinasabi ng Vice President ay 100% totoo. Ang lahat na nangyayaring ito, gamit lahat, pati COA, pati bagong talaga na direktor ng AMLAC, kabago-bago, mga kababayan, nakita nyo po, pati ang computation nila, ibang-iba para lang mapasama ang Vice President Sara Duterte. At ganun din po ang COA. Mas una pa nilang binigyan ng report ang House of Representatives kaysa po sa Office of the Vice President na nagbibigay po lahat ng kailangan mga dokumento kung kinakailangan. At yan naman pong confidential fund ay usapin pa po yan. Hindi pa po tapos yan. Pero sa kanila, mga kababayan, hinahatulan na nila. Hinahatulan na nila ang Vice President na corrupt. Lalo-lalo sa kanilang mga computation. Hindi po ba? Kaya nga po, ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. Pinaniniwala po nila yung mga tao na mahina umintindi. At yung mga tao na sarado ang isipan. Mas gusto nilang makita ang ating bansa na ganito ang nangyayari sa ating bansa. Talamak ang korupsyon, pamumulitika, baon sa utang, bagsak na ekonomiya, napakamamahal lahat ng bilihin, bayarin. Dahil sa politika at korupsyon, mas gusto yata nila yan, yung mga naniniwala sa kanila. Mag-aapat na taon ng ating bansa na ganito lang ang napapala natin, dinadaan lang tayo sa mga ayuda na pera din natin na ibinibigay at nangungutang sila, tayo rin na nagbabayad. Baliwala po yan sa mga taong nakikinabang sa kanila at sarado ang isip. Hindi po ba? Dinala tayo sa pamumulitika, korupsyon, at pati po ang ating mga kaperahan, nagdidelikado pa. Hindi po ba? Pati po ang ating kagintuan, nagdidelikado pa sa kanila. Hindi po ba? Mabuhay ka po, Vice President. Totoo po yan. Dapat nyo po silang salagin ng salagin at talagang dapat nyo po silang banatan ng banatan, Vice President. Dahil kayo po ay nag-iisa lamang. Halos lahat po puwersa ng gobyerno ginagamit na nila. Pati po ang House of Representatives, mga congressman na walang ginawa po na mag-aapat na taon na puro pamumulitika, inuubos ang pera, pondo ng bayan sa pamumulitika. Yan po ang binigay na trabaho po sa atin para lang pabagsakin ang mga Duterte. May araw din po sila. May katapusan din po sila, mga kababayan. At umaasa po tayo sa tulong at awa ng may kapal ay matutupad po. Ang mga tao na ito ay kailangan po nilang managot. Hindi lang po sa ating bansa. Hindi lang po sa ating kaperahan. Sa lahat ng ekspeto na kailangan nilang managot at isuka lahat ang kanilang mga ninakaw. At kailangan po silang makulong. Hindi po ba? Maraming salamat po, Vice President. Tuloy-tuloy lang po kayo.
ang suporta po ng majority ng taong bayan ay nasa inyo at nasa inyong pamilya. Dahil po, wala pa silang nagagawa na makakatulong sa atin mga Pilipino. Ang nagagawa pa lang nila ay isang damukal na korupsyon, pamumulitika at pahirap sa bayan. Real talk. Yan pa lang po ang nagagawa nila, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, Jem Ari sa United Arab Emirates, Annie Jo, Mila Yi, Norma Garcia, Gayat Chena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, si Michael Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, Kingston ng Hong Kong at Bei Chichiyoko, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat mga kabayan at tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!